Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Zombie 100 Bucket List of the Dead na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang piting na aksidenteng nakakain ng mga zombie na naging dahilan para tubuan ito ng mga paa at magkaroon ng abilidad na makatakbo sa lupa. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula sa isang apartment building sa Tokyo. Si Akira ay tumatakbo mula sa isang pumapalapit na grupo ng mga mapanirang zombie na kumakain ng laman. Gayunpaman, mas labis na iniisip ni Akira ang pagdating sa opisina sa tamang oras kaysa sa takot para sa kanyang buhay. Ang unang trabaho ni Akira isang taon na ang nakakaraan ang nagsimula ng lahat. Nang sumali si Akira sa isang kumpanya ng advertising, puno pa siya ng mga pangarap at sigla. Mainit na binati siya ng kanyang mga kasamahan at inanyayahan pa siyang maghapunan sa isang restaurant bilang pagtanggap sa kanya. Mula rito, nagkaroon si Akira ng pagtingin kay Otori, ang kanyang mas matandang kasamahan sa trabaho, na nagpabukas sa kanya ng posibilidad na ito ay maaaring maging perpektong lugar para magtrabaho. Ngunit nang kinailangan niyang magtrabaho ng 2 sunod na all-nighter sa unang araw at makauwi na parang isang buhay na bangkay, biglaan nawala ang kanyang ilusyon. Pagkatapos ng mga oras na iyon, lalo pang lumala ang kalagayan ni Akira. Inuubos ng kanyang mapagsamantalang boss na si Kisugi ang kanyang buhay sa kanyang sobrang trabaho, at sa madaling panahon, ang opisina ay naging tahanan na ni Akira dahil hindi na siya masyadong umaalis dito. Dahil kailangan niya ang pera, hindi niya maisipang umalis ng kanyang trabaho, at unti-unti nang naging isang working zombie, si Akira na nawalan na ng kanyang karapatan sa ilalim ng masamang kapaligiran ng kanyang trabaho. Tanging si Otori, na may gusto siyang mangyaring, ang may magandang traito sa kanya, ngunit nang ibahagi ni Akira ang kanyang paghanga sa kanyang gawaing likod at ang katotohanan na tila masaya siya sa ginagawa, sinabi ni Otori na hindi rin iyon ang kaso para sa kanya at na ang tunay na nais nila ay nauunawaan lang. Isang gabi, nagkaroon si Akira ng konting free time at nag-abala siyang lumabas para sa hapunan kasama ang kanyang best friend na si Kencho, na dating naglalaro ng football kasama si Akira noong kolehiyo. Iniisip ni Kencho na dapat nang mag-quit si Akira at tinatawag siyang isang tuta ng kumpanya. Sa kabayaran ay ipinaalala ni Akira kay Kencho kung paano sila natalo sa mga malalaking laro sa kolehiyo dahil sa kanya. Nagkaroon ng pagtatalo at nagkahiwalay ang mga kaibigan ng hindi magandang paraan. Sa huli, bumagsak si Akira sa malalim na depresyon at nagiging maruming kalat ang kanyang apartment. Minsan, nasa istasyon siya ng tren, iniisip niya na sana ay tapusin na lang ang lahat para sa kanya. Natuklasan ni Akira ang kanyang kapitbahay sa labas sa lupa isang taon matapos magsimula ang kanyang trabaho sa opisina. Gayunpaman, nang lumingon ang lalaki, napagtanto ni Akira na ang lalaki ay naging isang zombie at siya ay nasa proseso ng pagsakmal sa isa pang kapitbahay. Takot na takot, nagsimulang tumakbo si Akira paakyat sa mga hagdanan habang dami-dami pa ang mga zombie na sumusunod sa kanya, kung minsan ay lumalabas pa mula sa ibang mga apartment. Iniisip ang posibilidad na malate, tinuloy ni Akira ang pag-akyat hanggang sa bubong at sumubok na lampasan ang bakod para maiwan ang mga zombie sa kabilang side. Habang may eroplanong nasusunog na lumilipad sa kalayuan patungo sa pagbagsak, namasdan ni Akira ang kaguluhan na kumapit sa lungsod at napagtanto ang isang bagay, hindi niya kinakailangan pumunta sa trabaho. Ito ay nagdulot sa kanya ng labis na kaligayahan kaya ay nag-perform siya ng munting sayaw, nagtataka kung ano ang gagawin sa kanyang libreng oras. Kaagad niyang naalala si Otori, kaya ay nagpadala siya ng mensahe sa kanya upang alamin kung ayos siya. Tumagot si Otori sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang address at pag-aanyaya sa kanya na bisitahin siya. Pagkatapos nito, bumaba si Akira sa gusali sa pamamagitan ng pagsakay sa isang tubo. Sa pamamagitan ng isang bukas na bintana, nakakita siya ng buntis na babae at ang kanyang asawa, at nangako siyang babalik siya na may dalang pagkain para sa kanila bago siya magpatuloy sa pag-akyat pababa. Gamit ang kanyang bisikleta, mabilis na gumagalaw si Akira sa kalsada, iniwasan ng bawat zombie na sumusubok na siyang sakmalin. Sa mga sandaling iyon, makarating siya sa apartment ni Otori at nakita itong labis na takot at yamakap sa kanya. Pagkatapos ay inamin ni Otori na mayroon siyang relasyon sa direktor ng kumpanya, na naruroon sa oras na iyon at naging zombie na. Agad itong sumalakay, ngunit hindi makagalaw si Otori dahil sa sugat sa kanyang binti, kaya nagsimula si Akira na labanan ang zombie. Matapos ang ilang paglaban, ginamit ni Akira ang kanyang karanasan sa football upang talunin ang direktor at itapon ito sa mga kasangkapan sa bahay. Si Otori ay naghahanap buhay ng pagkakataon na sipin ang zombie hanggang siya'y mahulog sa lupa habang sinasaway ito dahil sa paglabag nito sa pangako na iwanan ang kanyang asawa.
Bigla namang nahulog si Otori sa sahig, at matapos ng maikling pagkakaroon niya ng pagkakanselmo, ang kanyang katawan ay naging zombie na rin. Tinubukan niyang umatake kay Akira, ngunit walang alinlangan siyang itinulak siya palayo bago pa siya makagat. Pagkatapos nito, inamin ni Akira ang kanyang nararamdaman para kay Otori bago siya tumakas, isinara ang pinto sa likod niya upang pigilan siyang sundan. Tagabi, bumalik si Akira sa kanyang bahay na may dalang maraming supply, ngunit nang dumaan siya sa bahay ng mga kapitbahay, napansin niyang ito'y walang laman at may mga bakas ng dugo. Sumang-ayon siya habang binabalikan niya ang kanyang apartment, ngunit habang siya ay nalulungkot para sa kanyang mga kapitbahay, naaalala niya si Otori na nagpapaalala sa kanya na ang mga tunay na hangarin ng mga tao ay palaging napipilitang ipagpaliban. Nagkamalay si Akira na baka malapit na siyang mamatay at hindi niya nais na pumanaw na hindi nagagawa ang mga bagay na talagang nais niyang gawin. Kaya't kinuha niya ang isang notebook at nagsimula ng listahan na may pamagat na 100 bagay na gagawin bago maging zombie. Ang una sa listahan ay ang sabihin sa isang tao na mahal niya, at agad niyang tinapos ito sa listahan. Kinabukasan, nagising si Akira na puno ng enerhiya at nagsimula ng magtrabaho sa listahan. Una, nilinis niya ang kanyang apartment, pagkatapos pumunta siya sa supermarket upang kunin ang mga mamahaling bagay na hindi niya nagawang bilhin noon. May mga ilang zombies dito, ngunit nakatakas siya mula sa kanila sa pamamagitan ng pag-akyat sa trolley. Kasunod nito, nagkulay siya ng kanyang buhok, ngunit matapos subukan ang ilang iba't ibang kulay, nagpasya siyang manatiling sa kanyang natural na itim na buhok. Ginuhit rin niya ang kanyang portrait sa gilid ng isang gusali at natagpuan ang isang bisikleta na kanyang dinrive sa buong lungsod ng mataas ang bilis. Tagabi, inilalagay niya ang isang buong paylo malapit sa Tokyo Tower upang ipagdiwang ang kanyang bagong buhay. Lumilipis ang mga araw habang si Akira ay patuloy na nag-iisip ng mga bagay para sa kanyang listahan. Sa ikalimang araw, binaliwala niya ang mga zombie sa kabilang bahagi ng bakod at nagdaraos ng isang barbecue sa tuktok ng kanyang gusali. Nang siya ay malapit ng kumain ng kanyang steak, napagtanto niyang nauubusan na siya ng mga pampalasa, kaya ay pumunta siya sa supermarket upang kumuha ng ilang mga ito. Bigla niyang narinig ang isang ingay at may isang taong may helmet na lumitaw upang simulan siyang bugbugin, hihinto lamang kapag ipinakita ni Akira na hindi siya isang zombie. Pagkatapos ay tinanggal ng tao ang kanyang helmet at labis na namangha si Akira nang makita niya ang isang magandang babae na ang pangalan ay Shizuka. Habang sila'y nag-uusap, bigla nilang naririnig ang isang lalaki na humihingi ng tulong sa labas. Si Akira ay nagmadali papunta sa labas at tinangkang itapon ang mga bagay sa zombie na tinutugis ang lalaki, ngunit walang epekto. Habang papalapit ang zombie sa palengke, si Shizuka ay nagsimulang makipaglaban dito habang ipinapakita ang kanyang kahangahangang kasanayan. Siya ay nagtapon lamang ng maliit na gadget na alarm patungo sa direksyon ng pangalawang zombie upang itaboy ito palayo, na nagpapakita na ang mga zombie ay natutokso sa tunog. Nihali na si Akira at hinihiling kay Shizuka na manatili kasama siya, ngunit tinanggihan ni Shizuka ang imbitasyon ni Akira na manatili kasama siya, sinasabi sa kanya na ang kanyang hanggaring protektahan ang mga tao ay magdudulot lamang ng panganib. Matapos iyon, umalis si Akira at bumalik sa kanyang apartment kung saan siya'y nag-aalala para sa kanyang kaibigan matapos tingnan ang mga larawan mula sa kanyang panahon sa kolehiyo. Nagpasya siya na magdagdag ng isang bagay sa listahan at saka tinawagan niya si Kencho, na siyang tao pa rin ngunit nasa alanganin. Siya ay nahuli sa loob ng isang kwartong hotel dahil sa mga zombie na nag-aari na sa mga hallway at ang babae na kanyang ikinakabit upang gawin ang gawain ay nahawa rin. Pangako ni Akira na ililigtas siya at matapos magbihis ng kanyang lumang uniform ng football, umalis siya sa kanyang bisikleta, iwasan ang lahat ng mga zombie sa kalsada ng may mataas na bilis. May ilang mga zombie na nagtangkang humawak sa likod na gulong, ngunit nawalan sila ni Akira sa pamamagitan ng matalim na liko. Samantala, si Kencho ay nagtatangkang lumabas ng kwarto, ngunit agad siyang inabutan ng isang hukbo ng mga zombie. Nagmadali siyang bumalik sa loob, ngunit ang tunog ng mga zombie na nagpapisara ng pinto ay nagdulot sa kanya ng mga flashback ng oras na nabigo niya sa malaking laro na nagdulot sa kanya ng malapit na pagbagsak. Balik preyo kay Akira, natagpuan niya ang kalsada papunta sa hotel na puno ng mga zombies, kaya't itinapon niya ang isang speaker sa sahig at pinalabas ang musika, na nagdulot para ang lahat ng mga zombies ay magtipon sa paligid nito. Pagkatapos, ginamit ni Akira ang kanyang pagsasanay sa football upang iwasan at lampasan ang anumang natirang mga zombies, kahit na itulak ang ilan sa kanila palayo. Matapos tumalon sa bubungan ng ilang sasakyan, nakapasok siya sa hotel matapos akyatin ang mga bubungan ng ilang sasakyan, kung saan siya nakipaglaban sa isa pang zombie bago hanapin si Kencho.
Sa kwarto, biglang na-realize ni Kencho na tahimik at binuksan ang pinto upang makita na walang tao sa pasilyo. Tumulpat si Akira at parehong humingi ng paumanhin ang magkaibigan bago sila habulin ng higit pang mga zombies. Nagawa ng mga batang takas sa huli sa pamamagitan ng pagtakbo patungo sa bubungan at binara ang pinto gamit ang isang hagdan. Ang magkasamang nagtataguan sa isang sosyal na restoran at nagbahagi ng isang kahangahangang kainan, sa panahong iyon ay natagpuan ni Kencho ang listahan. Natuklasan niyang ang huling item ay nagbabalikan sa aking best friend, at sinabi niya kay Akira na siya'y nagpapasalamat dahil sa kanyang pagprotekta sa lahat. May ideya si Akira na maging isang superhero upang iligtas ang mga tao mula sa mga zombie dahil dito, ngunit binigyang diin ni Kencho na kulang si Akira sa kakayahan ng isang superhero. Makalipas ang ilang panahon, napag-alaman ni Kencho sa balita na ang Tokyo ay nagiging impyerno sa mundo at sinabi niyang dapat na silang umalis. Sumang-ayon si Akira at napagpasyahan ang Marine Paradise Aquarium sa Ibaraki bilang kanilang destinasyon dahil may espesyal silang diving gear na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga pating, gaya rin ito ang nagpoprotekta sa katawan mula sa mga zombie, kaya't dapat itong magbigay ng proteksyon kay Akira mula sa mga ito. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang palengke upang magkuha ng mga kagamitan, ngunit sa sandaling iyon nakakita sila ng isang grupo ng mga tao na tumatakas mula sa mga zombies. Karamihan sa kanila ay malungkot na napapatay, ngunit si Akira ay nagawa pa ring mag-akit ng pansin ng dalawang flight attendant, isang tsuper ng boss, at si Shizuka, na ang kanyang mga kakayahan ay hindi sapat upang protektahan siya mula sa napakaraming kalaban. Ang grupo ay tumakbo papasok sa tindahan at pinalad na ibaba ang pintuan, na natagilid ang kamay ng isang zombie sa proseso. Lahat sila ay nagpapasalamat sa pagliligtas, ngunit tinago ng tsuper ng boss ang kanyang kagatang kamay. Pagkatapos ay kumuha sila ng mga kagamitan at nagkaroon ng kaunting hapunan na may kasamang maraming inumin. Kasama sa listahan ni Akira ang mag-inuman kasama ang isang flight attendant, ngunit nang subukan niyang mangakit sa kanila, binaliwala siya at mas pinansin si Kencho. Tinubukan ni Akira na kausapin si Shizuka na napansin nitong nasugatan siya sa palad dahil sa pinto, samantalang ang dalawang babae ay umalis na kasama si Kencho upang mag-engganyo ng hindi angkop na kilos sa pribado. Agad niyang inalagaan ito at ibinunyag na siya'y nagsagawa ng mga pag-aaral upang maging isang doktor. Noong sandaling iyon, ang driver ng bus ay naging isang zombie at nagsimulang habulin si Akira at Shizuka. Gayunpaman, nang marinig niya ang tatlong magkaibigan na nag-e-enjoy, nagpasya siyang habulin na lamang sila. Sa pamamagitan ng pagsorpresa sa kanila mula sa likod, nagawa ng driver na takluban ang isa sa mga babae at kagatin ito. Nang subukan ng kaibigan nitong tulungan ang kanyang kasamahan, ang driver ay biglang lumapit sa kanya at kagatin din siya. Pagkatapos nito, sinimulan ng driver na habulin si Kencho, at nang mag-alok si Akira na tulungan siya, nagpasya si Shizuka na iwan silang dalawa dahil mas kabisado niya ang pag-survive mag-isa. Gayunpaman, nahanap ni Shizuka ang isang radyo at ginamit ito upang maging abala ang zombie, na nagbigay kay Akira ng pagkakataon na iligtas si Kencho. Habang naiipit ang driver sa radyo, si Shizuka ay tumatakbo patungo sa pinto, ngunit hindi niya magawang itaas ang kurtina ng mag-isa at madali nitong natagpuan ang mga babaeng naging mga zombie. Ginamit niya ang isang basket upang itulak palayo ang lahat ng mga zombie habang dumating ang mga lalaki upang itaas din ang kurtina, ngunit hindi rin nila ito magawang buksan. Si Kencho ay tumakbo upang magliwanag ng ilang mga paputok matapos makita si Shizuka na lumalaban sa bawat zombie ng sabay-sabay, na nagiging sanhi ng pagkawala ng atensyon ng mga zombie at pinapayagan si Akira na iligtas si Shizuka. Pagkatapos, nagtulungan ang tatlong kasamahan upang buksan ang kortina, at nagmadali ang mga lalaki na pumasok sa isang RV. Sa simula, hindi nais ni Shizuka na sumama sa kanila, ngunit nang makita ang mga zombie na sumusunod sa kanila at isinasaalang-alang na hindi siya marunong magmaneho, wala siyang ibang choice kundi sumama sa kanila. Sa lalong madaling panahon, ang tatlong kasamahan ay lumabas ng lungsod. Ang kanilang patutunguhan ay ang aquarium, ngunit madalas pa rin silang humihinto upang gawin ang iba't ibang bagay tulad ng pagpapalaya sa mga aso mula sa kanilang tali, pagkakolekta ng mga kagamitan, at pati na ang pagsuklay ni Kencho ng kanyang buhok. Bilang tugon sa mga hiling ni Akira na gawin ang mga aktibidad mula sa kanyang listahan, tulad ng SUP yoga, natapos ni Kencho ang kanyang pagkulong sa karagatan. Bukod dito, nagluto sila sa ibabaw ng apoy sa kampo, sumubok ng paragliding, at nagpaputok ng marami pang mga paputok. Nang maganap na makita nila ang isang hotel na may mainit na mga hot spring, nilalaktawan nila ang mga zombies at doon sila natulog sa gabi. Nag-enjoy sila sa mainit na tubig, sa mainit na sake, at sa kahangahangang tanawin ng langit na puno ng mga alitaptap.
Kinabukasan, ang tatlong magkaibigan ay wakas na nakarating sa aquarium, ngunit bigla na lang nawala sa kalsada ang RV at nabangga, sanhi ng pagkawala ng malay ni Akira. Ipinakita pagkatapos na ang kalsada ay may mga spiky na pampasabit. Ilang sandali pa, si Akira ay nagising sa tunog ng isang taong tumatawag sa kanyang pangalan, at siya ay labis na nagulat na makita ang kanyang dating boss na si Kasugi. Nalaman niyang ang lahat ng mga nakaligtas mula sa Tokyo ay nagtatago rito, kasama na ang magkapitbahay na mag-asawang kasama ni Akira. Sila ay bumuo ng isang komunidad at ngayon ay nagtutulungan upang mabuhay sa loob ng aquarium na naging kanilang puok ng kaligtasan. Nabuo ang mga pangkat ng mga nakaligtas upang harapin ang iba't ibang mga gawain, habang si Kasugi ang namumuno sa komunidad at nagpapanatili sa lahat ng sila'y handa. May ilang mga truck din silang paminsan-minsan ay umaalis patungong lungsod upang magtipon ng mga kagamitan, at upang pigilin ang ibang tao na magnakaw sa mga sasakyan. Nagulat si Akira nang makita niyang ginagamit nila ang mga zombies. Mayroon din silang ilang truck na paminsang bumibiyahe papuntang lungsod upang kumuha ng mga kagamitan. Marami sa labas nito ang mga itinali sa mga pader, at isang bantay ang dapat sumigaw sa kanila gamit ang megaphone upang mapansin sila kapag kinakailangan silang umalis. Si Kencho at Shizuka ay kasalukuyang tumutulong sa trabaho, at si Kasugi ay pinapasama si Akira sa kanila. Nag-aatubiling tumanggi si Akira dahil gusto niyang matapos ang kanyang listahan ng mga bagay na nais niyang gawin, ngunit pinanatili siya ni Kasugi sa pamamagitan ng pagpapahayag na mas ligtas ito para sa kanyang mga kaibigan. Nang masunod na hapunan, galit na napansin ni Kencho na si Kasugi at ang kanyang malalapit na kaibigan ay kumakain ng maluho habang ang lahat ng ibang nakaligtas ay limitado lamang sa kontroladong bahagi ng pagkain. Upang gawing mas masama ang sitwasyon, itinuturing ng grupo ng boss si Akira bilang isang lingkod. Gusto ni Kencho na labanan sila, ngunit pinigilan siya ng asawa dahil maaaring makasama sa kanilang buong grupo ang hindi maayos na pag-uugali. Pagkatapos ay nagbahagi sina Kencho at Shizuka ng kanilang pagkain sa buntis na babae upang ang sanggol ay maging malusog. Upang pasalamatan sila, ipinakita ng asawa kay Kencho at Shizuka ang paraan upang makalabas ng lihim patungo sa parking lot. Si Kencho ay nag-ensayo sa RV, ngunit nasira ang mga gulong. Si Akira ay patuloy na nagpupunyagi, ngunit sa madaling sabi ay parang siya'y nagiging alipin ng mga zombie muli. Samantala sa lungsod, isang driver ng truck ay nadidistract habang nagyoyose at hindi napansin ang isang zombie na pumasok sa loob ng truck na may dalang mga kagamitan. Sa huli, bumalik ang truck sa aquarium at agad na bukas niyang pintuan, ang zombie ay lumundag at kagat siya. Tinubukan ng bantay na tumakas at sa pagkakabukas ng pinto, isang pangkat ng mga zombie ang nagsimulang pumasok. Ang kaguluhan ay agad na kumakalat sa aquarium habang ang mga tao ay tumatakbo ng parang baliw at ang mga zombies ay nagsisimulang kagatin ang bawat nabubuhay na makakasalubong nila. Sa madaling panahon, ang ilang mga zombies ay nakarating sa eksibisyon ng piteng at nahulog sa tubig kung saan silang lahat ay naging pagkain ng mga piteng. Samantala, ipinakita ni Kencho at Shizuka kay Akira na naayos na nila ang RV at ninakaw ang ilang kagamitan upang makatakas sila. Gayunpaman, ipinakita ni Akira na mas ligtas ang lugar na ito at nagpa siya na manatili. Habang bumabalik si Akira sa loob, natagpuan ni Shizuka ang listahan ng mga bagay na gustong gawin at matapos makita ang lahat ng mga aktibidad na kanilang ginawa ng magkasama, napansin niyang hindi pa naitatawid ang maging isang superhero. Sa loob ng aquarium, si Kasugi ay sumisigaw sa lahat dahil napansin niyang may mga nawawalang tao at kailangang gawin ang trabaho. Bigla na lamang kinuha ni Kencho siya pabalik at pumagitna si Shizuka para kausapin si Akira. Itinuro ni Shizuka na ang pamumuhay na gaya nito ay hindi tunay na pamumuhay, sila'y mga patay gutom na walang kaluluwa. Ipinalabas din niya kay Akira ang kanyang listahan ng mga bagay na gustong gawin bago mamatay, na nagpabalik sa kanya ng alaala kung gaano niya kamuhian ang pagtatrabaho para kay Kasugi at gaano niya lubos na minahal ang magkaroon ng saya sa gitna ng apokalipsis. Bigla na lamang ninakaw ni Kasugi ang listahan at itinapon ito sa lupa para tapakan, na nagpangyari sa wakas na mag-react si Akira. Itinulak niya si Kasugi patungo sa lupa at kinuha ang listahan bago ipahayag na siya'y magre-resign. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang mga zombie sa lugar na iyon at nagsimula ang kaguluhan. Itinulak ni Kasugi ang kanyang mga kaibigan bago tumakbo palayo, ngunit tinangkang tulungan ni Akira ang mga tao sa pamamagitan ng tulong ng kanyang mga kaibigan. Tumakbo sila sa loob ng pasilyo at isinara ang pinto sa likod nila bago sila makapasok sa silid ng eksibisyon ng mga painting kung saan nakita nila si Kasugi. Galit na hinawakan siya ni Kencho at sinabihan ng pagkakaabandona sa kanyang mga tao, ngunit biglang nasinterrupto ng isang painting na biglang sumulpot mula sa tubig at bumagsak malapit sa kanya.
Nang magpanik ang mga tao, ngunit sinabi ni Shizuko na huwag mag-alala dahil hindi makakagalaw ang mga pating sa lupa. Gayunpaman, biglang pinalaya ng pating ang lahat ng mga paa ng mga zombie na kanyang kinain, kaya't nakakalakad na ito sa sahig. Ang grupo ay tumakbo pabalik sa pasilyo, ngunit sinarahan ng pating ang daan sa pamamagitan ng pagtibag sa pader. Lahat ay nagsimulang tumakbo ulit at nagpasya si Kisugi na magtago habang si Akira ay nakahanap ng isang pinto at dinala ang lahat sa loob para sa kaligtasan bago isara ang pinto. Nang hampasin ng piting ang pinto, sinusubukang lumabas ni Kisugi ngunit nag-ingay siya at napansin siya ng hayop. Sa parehong oras, napagtanto ni Akira na nawawala si Kisugi at nagsabing nais niyang tulungan ito, na nagpapabanggit kay Kencho na nararapat lang ang kaparusahan kay Kisugi. Gayunpaman, ayaw ni Akira na mamatay ang sinuman habang nasa kanyang pangangalaga. Dahil hindi niya mapigilan ito, tinutulungan ni Kencho ang kanyang kaibigan sa halip na ipakita na may espesyal na trait ng pangangalakal sa silong ng kwarto. Samantala, si Kisugi ay tumatakbo sa pasilyo at nadapa. Nang malapit nang habulin siya ng piting, biglang sumulpot si Akira sa kanyang bagong kasuotang superhero at sinuntok ang piting, ngunit ang hayop ay sumalakay sa kanya. Si Akira ay hinawakan sa bibig ng piting ngunit sa halip na tulungan siya, si Kisugi ay tumakas. Sa kabutihan, dumating si Kencho sa isang forklift, kaya't umiwas si Akira upang bigyan siya ng espasyo. Dinaneho ni Kencho ang forklift patungo mismo sa piting, ngunit matapos ang ilang laban, napagtanto niyang walang pinsalang nangyayari at nagpas siyang tumakas. Nang makarating si Akira sa eksibisyon ng mga piting, natagpuan niya si Kisugi na napaliligiran ng mga zombie at agad na sumali upang labanan sila. Nagtagumpay siya sa pagtalo sa ilan, ngunit marami ang zombies at sa madaling panahon siya'y napalibutan. Ang mga zombies ay nagsimulang kagatin siya at bagamat hindi nila maipasira ang espesyal na kasuotan, masakit pa rin ito para kay Akira. Sa loob ng pasilyo, si Kencho ay tumatakbo mula sa piting, at nang makita niya ang butas sa pader, nagpasya siyang sumulpot dito upang makapasok sa eksibisyon. Tinubukan ng piting na sundan siya, ngunit masyadong malaki ito at naipit sa butas. Bigla'y nagsimula ang musika, si Shizuka, na may dalang dalawang megaphone upang lituin ang mga zombies. Sa mabilis at elegante nitong galaw, tumakbo siya sa gitna ng kumpulan ng mga zombies habang sila ay sumusunod sa kanya, at nang marating niya ang gilid ng tangke, itinapon niya ang mga megaphone sa likuran. Ito'y nagdulot ng ingay na siyang sinundan ng lahat ng mga zombies at nahulog sila sa tubig. Nagkita-kita ang tatlong magkakaibigan, at nang subukan ni Kisugi na sumama sa kanila, sa wakas ay nakawala ang piting at itinulak ang pinuno palayo. Si Akira ay nagmamadali upang tingnan siya at sinubukan ng piting na sumalakay, ngunit ginamit ni Akira ang isang piraso ng tubo upang mapanatili ang bibig nito. Gayunpaman, mas malakas ang piting kaysa sa tubo at isinara pa rin nito ang kanyang bibig, nahuli ang kamay ni Akira. Habang nagsisimula ang piting na sumayaw-sayaw kay Akira, si Shizuka ay nagmamadali upang kunin ang isang flashlight upang kunin ang mga battery nito, ipinaliwanag na mayroong isang labis na sensitibong tool ang mga piting para sa pagtukoy ng kanilang biktima sa kanilang ulo at isang pag-usbong ng kuryente ang maaaring pumatay dito. Matapos ay connectin ni Shizuka ang mga battery gamit ang tape, si Kencho ay kumuha sa mga ito at naalala ang pagkabigo niya sa pagpasa ng bola sa kolehiyo, nag-concentrate upang gawin ito ng mas mahusay ngayong pagkakataon. Ang mga battery ay inihagis ng buong lakas ni Kencho at ligtas na nahulog sa mga kamay ni Akira bago lumingon ang piting kay Kencho at mahigpit siyang sinuntok. Naisip ni Akira na siyang mga battery sa kanyang kamao at tumalon upang suntukin ang piting mismo sa ilong, nagpadala ng isang bulk zone ng kuryente sa buong katawan nito na epektibong pumatay dito. Pagkatapos, nagmadali sina Akira at Shizuka na tingnan si Kencho, na sa wakas ay nasa maayos na kalagayan. Makalipas ang ilang oras, ang lahat ng mga natirang buhay ay nagbahagi na ng mga kagamitan sa kanilang pagitan at nag-aayos na para umalis sa aquarium. Sumulpot si Kisugi upang subukang pigilin sila, ngunit ngayon ay handa na ang mga pamilya na harapin siya, at pati na rin ang kanyang mga dating empleyado ay sinaway siya dahil sa palaging pagiging masamang boss. Lahat ay sumasang-ayon na mas magaling na leader si Akira at ngayon ay handa na silang umalis upang magkaroon ng tunay na buhay sa halip na magtrabaho ng parang mga zombie. Hindi pinapansin ang pagrereklamo ni Kisugi, pinasasalamatan ng lahat ng mga natirang buhay si Akira sa pagbubukas ng kanilang mga mata at umalis sila sa mga sasakyan. Nang sumakay ang tatlong magkakasama sa kanilang RV, nagkunwari si Kisugi na pagsisihan ang lahat at sumubok na sumama sa kanila, ngunit tinanggihan siya at umalis na wala siyang kasama. Ngayon ay handa na ang tatlong kaibigan at sa karagdagang impormasyon, si Shizuka ay nais maging isang doktor upang iligtas ang mga buhay at si Kencho naman ay nais maging isang komedyante upang pasayahin ang mga tao.
Tinanggal ni Akira ang pagiging isang bayani at idinagdag ang paggawa ng pagiging isang bayani bilang kanyang bagong trabaho bago niya ipahayag na magpapatuloy sila hanggang sa marating nila ang 100. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.